Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Nako, pag-usapan natin itong isang kaplastikan ni Jay Sonsa. Ito nga yung sabi niya kasi, bago yan, di ba, nung rally ng mga, rally ng yung maisog, ibig sabihin nag-aalboruto. Di ba? Iba-iba yung galit eh. Yung maisog daw, sabi nila, ito yung parang meron pang additional na emotion. So ngayon, ito pong si 1M per month na consultation fee niya mula po sa SMNI, meron pong ganitong klaseng kabasura na naman na tirada. Okay, basahin po natin. Sabi niya, sorry sir, I beg to differ. Wow. On the call for the resignation of Ferdinand Romualdez Marcos Jr. as President of the Philippines. Nice. Ayaw niya. Ito ngayon. Ano po yung gusto niya? I want President BBM to go on a 364-day medical leave of absence in his to address his medical, psychological, alcohol, and substance abuse related problem. Naks, ang hayop din talaga, no? Alam niyo kung ibig niya sabihin dito, magpagamot si BBM. Medical, ibig sabihin dito, meron tong, naman, kasi mahina katawan ng presidente, di ba? Isa kidney. Ngayon, isang manifestation dito, yung paulit-ulit, tinatamaan siya ng COVID, kasi nga mahina ang katawan. Tapos sabihin pa, nagda-drugs, patay agad yan, utas agad yan. Then psychological daw. Bakit naman psychological? Tingin ko naman walang ganyang klase problema si PBBM because he is consistent kung gaano ka-cool yung dating BBM. Diba? Maski nung senador pa yan. Maski nung yan ay kongresista pa. Ma-meet ko yan noong 1998 sa symposium namin. Pareho lang naman din yung level ng coolness ng tao. Yung intellect niya, pareho rin naman. Ang nagbago lang talaga yung ganito ng panga niya dahil sa katandaan na rin, magalaw-galaw, ganun, gaya ng ibang mga matatanda. Nanay ko nga, ganun. Si nanay. Kay Papa, wala naman akong problema. Talagang okay naman si Papa hanggang ng araw ng graduation day. Pero maraming mga matatanda, normal na nakikita ko yung baba nila, gumagalaw. Pag magsasalita, akala mo nguyain mo na yung dila. And then, alcohol. Hindi naman lasenggo si BBM. Maaari nung araw, nung easy-go-lucky days niya. Diba? Pero matagal na yon. And then, yung substance abuse-related problem. That's lang. So, ito po yung pinakamalalang parte rito. No? Sinasabi rito ni 1 Million Boy, Jason, na si PBBM po ay turugista. Etong mga sinabi niya rito, this is one way of saying or accusing PBBM is a drug addict. Trying to be consistent with Digong was saying na meron tayong presidente na bangag noon, bangag pa din hanggang ngayon. Samantalang nagre-reflect naman kay Digong ang behavior ng nasa withdrawal. Di ba? Ngayon ito, sabi pa niya, hindi na kailangan pang humarap daw si PBBM sa publiko para aminin ang kanyang kinakaharap na suliranin. Yung mga binanggit sa taas kanina. The Filipino people are not as naive as most politicians think. Not to know that the sitting president is in some kind of medical and serious psychological problem. Walang iya. Nagsalita ang istapador. Naniniwala ako na dapat bigyan natin ng sapat na pagkakataon ng halal na Pangulo na makapagpatingin sa mga dalubhasa ng mundo sa kung ano-ano ang dapat gamutin sa kanyang karamdaman. Okay. Alam mo, yung mang-istapa ka ng kapwa mo, ikaw yung may problemang malaki. Diba? Dahil panluloko yun. Hindi na nga, maswerte ho siya dahil hindi na humarap sa korte. Siguro nabayaran na yung mga na 1, 2, 3 niya. Diba? Alam nyo, ako talaga sabihin sa inyo, nung una, bilib po ako rito kay Jay Sonsa. Pero nako, hanggang kapu-apuhan nito, tataglayin ito ang kahihiyan. Bakit?
Biruin mo, lolo nila, nakulong, may mugshot pa. Anong kaso? Di ba? Estafa. Mahatulan man o hindi man siya nahatulan, pero tatak na yan na siya po ay naireklamo at nademanda pa bilang pagpapakita ng kaseryosohan na siya po ay nanggancho ng tao. Eh, ang solusyon lang naman sa ganun, bayaran mo yung na 1, 2, 3 mo. Eh, mababayaran yan naman talaga, laki ng pera. Di ba? Ngayon, ang nakakaano rito, tawa sa kanya, media personality, di ba, from ABS-CBN, GMA, di ba, kung saan sana napadpad. Isa sa mga tinuturing na mga institusyon. Pero pinagtatawanan lang ngayon. Bakit kanyo? Nakulong. Nung makalaya, tanginang yan, ganyan ang level. Nagtangka pang mag-vlog yan eh. Pero makita nyo naman. Di ba? Ganyan ang klase ng level niya. To the max ang fake news. O, kaya nga sinasabi noon na ang mga taga-media tirador sa fake news. Talaga ito pinatutunayan ni Jason Sa. Ganito ho para si Jason Sa kapag walang script na binabasa. Di ba? O, fake news ang laman. Pag dinemanda, pag nakasuhan, sasabihin, tinitikis ang aming malayang karapatan sa pamamahayag. Wow, ang pamamahayag po ay dapat katotohanan ang ibinabalita. At kung hindi, kaya nga kailangan verified information. Kailangan na check mo, may patunay ka na ikaw ay nag-research, tinignan mo. Di ba? Nang sa ganun, hindi kayo masusunog. Anak ng putya, sanay na to sa pagkasunog eh. Bakit? Siguro nagre-rehearsal na to sa impyerno. Ay nako, pareho sila ng amo niya, si Digong. Pareho sila, sinisira nila yung kanilang mga magandang nasimulan. Di ba? Na dapat sana ay magiging daan para pagka namatay na sana sila, agad-agad, hindi sila malilimutan ng mga tao na sabihin, uy, ito sayang. Pero salamat sa Diyos, we had this kind of people. Maging inspirasyon sila. Kaso pagka ito namatay, Diyos ko po, kung si Nino Barsaga ay nangangarap na makapagkape sa lamay ni Banat Bay, ako siguro magiging masaya ako makapagpadala ng 100 pesos na GCash, abuloy ko sa matandang ito. Well, bastusan na lang. Bastos din naman tong walang hiyang to eh. Di ba? Kung ang ganyang klaseng tirada ni Jason Sa, Sus Mariosep, pagpapakita lamang po ito na wala na po siya talaga sa wastong katinuan. Kasi alam mo, kapag may edad ka na at ikaw ay nasa wastong katinuan, iingatan mo ang iyong legacy, iingatan mo ang iyong pangalan. Kung gusto mong ipagpatuloy ang iyong pagiging media personality nang wala ka ng media company pinagpapasukan, magagawa mo yun in your own capacity. Kami nga, nagagawa namin eh. Oh. Pero iba naman ako sa iba because I had units in journalism when I was in college. Pero nagagawa namin. Yung ibang meron, yung ibang wala. Di ba? Kasi isipin mo na lang palagi eh. You deal with news. You deal with information. Ayaw mo, kung ikaw sarili mo, ayaw mong niloloko ka. Ayaw mo na pinifake news ka. Ayaw mong mabiktima ng ganon. Di ba? Hindi mo gagawin sa iba yon. As a golden rule says, di ba? Don't do to others things that you don't want others do unto you. Oh. Pagka hindi na ganon yung takbo ng isip, malala na to. Ito si Jason Sa, kinakailangang magpatingin. Total may pera naman to. 1 milyon buwan-buwan. O baka sakaling gumaling pa to. 'Di ba? O pakitawid na to sa mental hospital si Jason Sa. Ay nako, napaka-bulok ng ng taong 'yan. Makita namin yan sa